Magandang araw po, Pastor. Alam naman po natin ang nangyaring hearing kahapon sa Senado sa komite ni Senator Risa Ontiveros. Maaari po ba kaming makahingi ng official statement po galing sa inyo? Salamat, Pastor. Magandang araw po, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, o kaya magandang araw sa inyo pong lahat na ngayon ay makakapakinig ng aking audio message patungkol po dito sa mga allegations, accusations na puro po mga napakinggan natin sa Senate hearing na pinangunahan po ni Risa Hontiveros bilang chairwoman ng Children's or Welfare or Committee, something like that. At napakinggan po natin ang kanilang mga patutsada doon, yung mga witnesses nilang kinuha, veiled po, no, nakatakip ang mukha at may mga aliases. Meron pa daw dalawang pastoral na Ukrainian at kung sino-sino pa, ano, at sila po ay nag-testify sa hearing na yon na ay patotoo daw nila na yung mga allegations na yon ay puro katotohanan laban po sa akin. Ito po ay mga seryoso na mga allegations o accusation kriminal. At ito po ay hindi po basta-basta, no? Serious po kami dito sa ginagawang ito. Hindi po laro-laro ito sapagkat ang reputasyon ko po bilang ako ang head minister ng Kingdom of Jesus Christ at spiritual head ng Kingdom Nation ay nakasalalay po dito sa mga pinagsasabi ng mga mga witnesses na ito, na kuno ay mga former workers ng kingdom pero nakatakip ang mukha at nag-alias ang kanilang mga pangalan. Ngayon, sa inyo po, Senator Risa Hontiveros, sa inyo pong committee, nakita ko po nag-iisa lang kayo, no? Parang wala yatang quorum ang committee nyo. At napakinggan po ang lahat ng mga testimony at mga kasaysayan noong mga pinag-i-interview ninyo riyan na pinayagan po ninyo. Pero yung iba po, kahit nagtakip ng mukha, kilala namin sila dahil sa kanilang narrative. Ang isa po riyan ay si Blenda Portugal, yung nag-alias Amanda. Yan po ay nagdemanda na yan ng ganun ding mga allegations. At yan ay sinagot po namin, sinagot ko, at yan ay da-dismiss dito sa Korte ng Davao. Kaya tumakbo po sila sa DOJ at yan ay under sa pamamahala ngayon ng DOJ. Dismissible po kahit po anong tingin ninyo. Kasi ang totoo ay hindi pwedeng tabunan, hindi pwedeng takpan kung nagsisinungaling ka. Ang katakataka lang po dito, bakit nasa korte na yan? Hindi pa po matatawag na sub judice yan? Pagkatapos diyan ay pag-uusapan. Hindi ba ninyo nirerespeto ang korte? Hindi ba ninyo nirerespeto ang ating mga batas? Hindi na po dapat na kinuha ninyong witness yan kasi yan ay gumawa na ng hakbang na magdemanda at yan ay napatotohanan puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya. Kung ito po ay pinapayagan ng batas, kunin ninyo yung mga records para makita ninyo ang kanilang aligasyon at ang aking mga sagot na puro po na dispel namin ang kasinungalingan niya na ginawa doon. I don't have to elaborate here. Ngayon, yung ibang mga witnesses na pinagkukuha ninyo, nakilala rin po namin yung iba, yung nag-alias si Jerome dyan. Yung pong lahat ng mga full-time workers dito nag-apply bilang full-time.
Yan po may mga records lahat dito. May mga records po lahat dito. So pinakinggan ninyo yung side nila, pinakinggan ninyo yung kanilang sinasabi. Kahit sino pwedeng magsinungaling. Kahit sino pwedeng gumawa ng ganung aligasyon. Kasi sapagkat wala naman silang sasagutin pa. Kasi under sila sa inyong Senate hearing. Ewan ko kung sila ba may immunity o kayo lang ba, Senator Hontiveros, ang may immunity. Kaya siguro tinatago ninyong mga mukha nila. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi sila dapat matatakot. No? Hindi sila dapat matakot. Pero kung libelous yun, kahit pa diyan sa hearing sila, after ng hearing na yan, talagang mananagot po sila sa batas. Sa mga false allegations, lalo na ang reputasyon ko po ang nakataya dito. Ngayon, sa iba pang mga allegations na gagawin ninyo, lahat ng mga false accusations na ginagawa pa, kahit sino pwede kayong pumikap ng isang witness at pagkatapos tabunan ng mukha, pagkatapos gawin yung alias, kahit ano na lang ang pinagsasabi niya doon, wala ba siyang sasagutin? Sa inyo ba yun ay totoo na? Sa inyo ba yun ay katotohanan na lahat? At pagkatapos gagawin ninyong guilty ang object ng inyong paninira? Tulad ko, ako ang object ng inyong paninira. Dahil ba sinasabi nila na ganun at ganito at ganun at ganito, ang kalalaswa pa, sinakyan pa ng mga taga-social media na vlogger, tapos pambababoy ang ginawa ninyo sa reputasyon ko. Yan ba ay tamang proseso? Ngayon, sapagkat pinaniniwalaan ninyo yan ay katotohanan at kinanila pong dinitalye ang lahat ng aligasyong pinaggagawa ko daw sa kanila na kasuklam-suklam, karumal-dumal at kawalang hiyaan, ay maganda pong mga testimony yon kung to yun ay totoo. Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo, you go to the court, tulungan po ninyo ang mga kaawa-awang ito. Pumunta kayo doon sa korte at gumawa kayo ng demanda laban sa akin. Maganda po yan, may testimony na sila Gawin na lang ninyo yan, i-transcribe ninyo, gawa ninyo ng affidavit, tapos ipakilala niyo ang tunay nilang pagmumukha, tunay nilang pangalan, pagkatapos tunay nilang tirahan, at tunay nilang katauhan. And then, idemanda po ninyo ako. Kahit ako'y anak ng Diyos, ako'y under sa batas ng lupa. At doon ko kayo sasagutin, sapagkat doon merong fair play. Because in the law, the guilt and the innocence of any person is not determined by a Senate hearing, but it is only determined by a competent court of law. Doon po kami patas ang laban. Doon kami pwedeng sumagot sa inyo. Sa inyo pong hearing, wala kaming dapat patotohanan yan Wala kaming dapat patotohanan. Sila, they have nothing to lose. Kami dito, pag pepestahan ninyo, hindi po namin papayagan yun. I will not subject myself to a bogus hearing and to a bogus witnesses if they cannot stand on their word. Now, hinahamon ko sila, hinahamon ko kayo, tulungan ninyo sila. Kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, hindi sila bogus na binayarang mga witnesses, hindi sila bogus, hindi bogus ang inyong hearing. Ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte, magdemanda kayo para sila po ay makakamit ng hustisyang sinasabi ninyong dapat nilang hanapin. Doon, patas ang laban. Hindi po basta-basta mag-aako sa kayo, lalo na sa isang taong katulad ko na international ang reputasyon, ay gaganunin na lang ninyo ako. Kaya ako po ay hindi sasalo at magpapasakop sa inyong hearing sapagkat para sa akin yan ay bogus na mga witnesses at bogus na hearing. Sorry po sa pagsasalita ko ng ganito sapagkat yan ay pinaniniwalaan ninyo kaya naging bogus para sa akin para po maging makatotohanan kayo
At tinahamon ko kayo kung talagang totoo sila. At ang lahat ng pinagsasabi nila totoo. Ay gumawa kayo ng affidavit, sumpaan nila, at pagkatapos pirmahan nila, at pagkatapos isubmit sa korte, nakademanda po ako. Doon po ako sasagot sa lahat ng aligasyon at mga akusasyon na gina. Criminal po itong mga aligasyong ito. Hindi na dapat pag-usapan yan sa inyong Senate hearing. These are criminal allegations that you already convict me. You already convicted me in your hearing. Mali po yun. Unfair po yun. I will not subject myself to unfair statements. I will not subject myself to injustices that are done in the cloak of a Senate hearing. Kahit ano po, I will not subject myself to that. But I will face you with one condition. I will face any of you. Kahit 100 pang witnesses ang gamitin nyo. Kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran. I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Just do it. And I will face you anywhere, anytime, in a court of law. If you cannot do that, then you are all bogus, you are all false, and you don't deserve my respect. Because you don't respect my constitutional rights, I will not also respect your office as a senator if you cannot do these conditions that I'm telling you to do. Ikaw mambabatas kayo, Senator Hontiveros. Alam ninyo dapat ninyong gawin. Pagka ganitong maligasyong malalalim at reputasyon ng isang tao nakataya, dapat pumunta na po kayo sa korte. Kunan ninyo sila ng abogado. Pagkatapos magpasimula na tayo doon para po mailahad namin ang aming side na lahat documented. Kanila, salita lang. Kami po, hindi kami nagsasalita. Documented. Tiniis ko po ang lahat ng mga pangalipusta, pambababoy sa reputasyon ko, at ang pag-alipusta po sa aking mga katauhan. Sapagkat ako'y anak ng Diyos. Tinuruan akong magkaroon ng long suffering. Ang ama kong si Jesus Christ, pinako sa krus, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi sa kasalanan ng mga taong ipinataw sa kanya. Siya po ang aking guide, siya ang aking idol. Kaya tiniis ko ng matagal na panahon ang mga paninirang ito. Kahit doon sa Amerika, it is the same scenario as it is here. Inakusahan din ako doon ng maraming mga former workers daw yun. Pero puro pagsisinungaling. Ang akala nila hindi ako makakuha ng mga abogado ko doon, nahihimay-himay ng lahat ng kanilang pinagsasabi. Ngayon, nahihirapan silang humarap sapagkat puro po kasinungalingan. Ngayon, ito, wag po ninyong palampasin ito. Hindi ko po kayo palalampasin dito, lalo na itong mga witnesses na kinuha ninyo. Hindi ko po palalampasin ito. Kailangan malaman natin ang katotohanan dito, not in your Senate hearing, but in a court of law. Ulitin ko po ang hamon. Kung totoo yan sila, hindi kayo bogus na witnesses. Hindi kayo bogus sa hearing na ito. Hindi ka bogus sa hearing mo, Senator Hontiveros. The next thing I tell you to do, inahamon kita, I challenge you, go to court, make those allegations detailed in an affidavit, and let them sign it. And then charge me with whatever charges you want to do. Welcome kayo doon. At doon patas ang laban natin. If you cannot do that, you did not respect my constitutional rights, I will not from now on respect you as a senator of this country because you are hearing innuendos and you are for smearing my reputation. This is a mere smear campaign in your hearing. So, magrespetuhan po tayo dito. Para marespetuhan ko kayo, allegations kompleto na, dalhin ninyo yan sa korte. Kung makain ng affidavit, ulitin ko, papirmahin ninyo sila, i-transcribe ninyo lahat ng pinagsasabi niya real, tapos haharapin ko kayo. Tulad na ginawa nitong Brenda Portugal na alias Amanda. O yan, patas yun. Ngayon, na-dismiss sapagkat puro kasinungalingan ng sinasabi niya. Ngayon, inulit niya riyan.
Ewan ko kung yan ba'y pwede sapagkat sub judice na po para sa akin yan. Nasa korte na yan eh. Waiting for the judgment of the DOJ. Tapos sinulit ninyo, nag-alyas-alyas pa kayo riyan. Tapos kung anong paninirang ginagawa ninyo sa reputasyon ko. Ngayon, ulitin ko po, 3 beses na itong sinasabi ko. I challenge you. Now that they have detailed all of the salacious allegations against me and my person, which they demonized, which they bedeviled, and which made a monster out of me, let them go to court, help them file a case against me, and I will welcome that, and we will answer you in that proper forum of the court of law. If you cannot do that, I once again repeat, you are all bogus witnesses. This is a bogus hearing, and I will not subject myself to any of your bogus hearing that you will do next time. Kung di nyo po magagawa yan. Magrespetuhan po tayo. Respetuhan yung constitutional rights ko. Rerespetuhin ko po kayo bilang senador na talagang naghahanap ng katotohanan at ng hustisya. Hindi innuendo, hindi smear campaign, hindi paninira, hindi kung sino lang pupulutin ninyo at pagkatapos magsasalita ng kung ano-ano. Words are very cheap. But let us find the truth. And the truth will be found by the evidences that you will present in court. Because in the court, it is not what you say. It is what you can prove. Now, kayong mga allegations ninyong yan, kayong mga accusers, prove it in court. Because you have the burden of proof now. You prove it in court and we will face you there. Tulungan mo po sila. Kagalang-galang na Honorable Risa Hontiveros. Tulungan mo sila kasi mambabatas ka at in-entertain mo ang kanilang mga allegations. Now, we are a land of law. Subject tayo sa law. Ito yung katapusan, hindi po dyan sa hearing ninyo. Ang katapusan nito sa korte. At ang judge ang magbibigay ng patas na hukom. Hindi kayo. You cannot determine, as I said, the guilt or innocence of a person or someone in your court hearing. That is just for the aid of legislation. Ngayon, you can prove that I'm innocent or I'm guilty in court. Kayo, patotohanan ng mga witnesses mo yan. Papirmahin mo sila. Tulungan mo sila. Kunan mo ng abogado. That is my ultimate challenge to all of you. Magrespetuhan po tayo. Yun lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig sa side ko na nanditong ako po'y isang maawain na tao, mapagbigay. Kaya meron akong Children's Joy Foundation. Tumutulong ako sa mga kabataang Pilipino. Pinaaral ko, pinakain ko, dinamitan ko. Pero may mga ganitong klaseng tao. Hindi ko kayo bubulgar dito sa vlog kong ito. Ibubulgar ko kayo doon sa korte. Kakalkalin ko yung pagkatao niyo kasi from head to foot, kilala ko kayo. Kilala ko kayo. Former workers kayo. May Ukrainian pa. Papuntay niyo dito yung may Ukrainian na yan. Haharapin ko silang lahat. Kahit 100 pa kayo, sinabi ko. Haharapin namin kayong lahat. Yan po ang patas na laban. At yan ang inihintay ng taong bayan. Pero ang paninira, smear campaign, na matagal kong tinitiis-tiis, hindi ko na po palalampasin yan. Sapagkat nakataya dito ang reputasyon ko at ang reputasyon ng bansang kaharian na mayroong mga millions of members all around the world. Yan lang po. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos, Ama. Meron pa akong idadagdag. Sinabi ninyo, kagalang-galang ng Hontiveros, na naglagay kayo ng, you put words in my mouth, at sinabi ninyo na, marami daw akong hindi daw ako natatakot dahil marami akong kaibigang mga makapangyarihan, o mga politiko ba yun, o kung sino. Kayo pong nagsabi nun. Magpalabas kayo ng video na nagsabi ako ng ganun. Noong ako'y nagkakaso po sa Amerika, mulang 2018, presidente pa po ang aking kaibigan si President Duterte.
tanungin ninyo siya, pati si Harry Roque na kanyang spokesperson, kung kinalabit ko ba siya, kung tinawagan ko ba siya at ako'y nagpatulong. Kaya ko po yung problema ko. Kung ang problema ang hinaharap ko, lalaking lalaki akong yan ay haharapin ko kahit saan pa tayo magkita, kahit sa pintuan pa ng impyerno. Hindi po ako nagpatulong kahit kaibigan ko. Hindi ako nag-name dropping. Kaya mali po yung akusasyon ninyong yon. Mali yung sinasabi ninyong yon. Tapos sinabi mo, kahit na son of God ka pa, o ganito at ganon. Ako ba'y nagmalaking dahil ako'y son of God? Sinabi ko na matagal ng panahon. Kahit pa ako'y son of God, under ako sa batas ng lupa. Pag ako'y nagkamali, gumawa ng krimen, idemanda ninyo ako. Pero please, huwag po ninyong sirain ang reputasyon ko na wala akong kalaban-laban. Magrespetuhan po tayo. Korte ang answer nito. Court is the answer for all of your false allegations and accusations. Court is the answer, not a Senate hearing. Thank you. May God bless us all.